Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mwah! Mga balita nga aton tutukan subong nga Lunes. Sa pagsulod na sang holiday season, publiko ginapahalong agud makalikaw nga mabiktima sang food poisoning. Masobra 200 ka estudyante sang Guimaras State University ginapatihan na food poison sang ginkaon sa isa ka aktibidad sa eskwelahan. DTI 6 nagpagwasang Noche Buena Prize Guide subong nga holiday season. Pila ka mga pamilya nagakabalaka nga wala sang inughanda sa Pasko. Ginaaligar irregularidad sa pagdemolish sang Old Bacolod City Hall. Ginaduso nga investigaran sang City Council. Ginapahayag nagluntad nga kinawatay sa Iloilo Central Market. Ginareklamo sang mga manugbaligya. Kag mga pagkaon nga ginabalik-balikan sa mga nagabisita sa Iloilo City. Ginpasalida sa tatokadlaw nga Calle Real Christmas Street Night Market. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Kim Salinas. Hindi magnubo sa 200 ka estudyante sang Guimaras State University. Naglain ang pamatsyag matapos ginaaligar na food poison. Gintunaan sang insidente, ginaimbestigaran pa. Yaring balita nga aton gintutukan. Naglabot sa ginabulubanta 238 ka mga estudyante sang Guimaras State University ang ginpangdala sa ospital matapos nga ginapatihan na food poison. Nagpalanuka, gindayariya kag naglingin ang ulo sa mga estudyante sang College of Business and Management sang universidad. Kadamaan sa mga nagbatsyag ang nagkaon sang spaghetti sa ila business convention sang Nobyembre 15. Sa investigasyon sang kapulisan, masobra 1,400 ka packs sang spaghetti ang ginpreparar. 500 lang ang nagtambong gani amay nila nga ang ginserbihan na linilas 10 tubtublas 12 sang aga sang Nobyembre 15. Ang sobra nga food packs ang ginpangayo sa masobra 300 ka mga estudyante sa isa man ka event sa hapon. May pila nga nagdala pa pauli sang pagkaon. May pila naman nga nadiskubrihan nga wala man nagkaon sang spaghetti apang nagpakita man sang pareho nga sintomas. Gani, magapatigayon pa sang tulid nga investigasyon ang otoridad. Ang parte sa mga sample nga man nakuha sa mga personnel sa IFITSO, ipalaboratory pa na nila. So karon ang makadeklarar sila o kung makahatag gid ang findings ano bala ang inhalinan ng mga nagkalakitan siya yung mga kabataan. Gilayon man nagbulig ang tagdumalahan sang universidad sa mga kinahanglanon medikal sa mga estudyante. Pagabayran man sang bulutuan ang tanan nga medical expenses sa mga nabiktima. Ang mga bundong nila, ginapa request sila OR. Salita na akong pagi na mabalikan ang nilang expenses. Sa karon, 6 na lang ang nabilin nga admitted sa ospital sa Buenavista, kag 2 sa ospital sa Hordan sunod sa kapulisan. 28 ang under monitoring. Suno sa isa ka culinary arts trainer, posible rason sa madasig nga pagkakontaminar sa pagkaon amo ang init sang panahon, kag pagbutang sa pagkaon sa sulodlan samtang ini ang mainit pa. Dapat siguruhon nga makaon sa gilayon ang pagkaon, ilabi na kung nabutangan sang gatas. Dapat man may nagakaigo man nga numero sang tao nga magpreparar, depende sa kadamoon, agud madasig ang pagluto sini kag hindi mapanos. Hindi man dapat pagkalipatan ang mga standard operating procedure kaangay sang pagpabilin nga malimpyo ang cooking area kag pagsuksok sang nagakaigo nga personal protective equipment. Ang aton nga apron, aton nga mask, no, face mask. And then kung mag-serve kita bala or prepare kita, kinahanglan ang aton nga kamot may gid nga gloves, no. So para nga ma-avoid din naton ang contamination sa aton nga pagkaon. Ginapadalaman sang kapulisan sa karon kung dapat may manabat sa natabo. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas manginkaw punta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay Madam Ugid nga salamat mga kapuso sa Bacolod City naman. Pagdemolish sang daan nga Bacolod City Hall, ginakwestiyon karon sang campus ang nagdonar sang duta kung sa dini ni anay o kung sadto nagatindaw. Duta, plano na kabawion sang tagiya.
Yan balita nga itong gintutuka. Agosto, sininga tuig sang gindemolish ang daan nga Bacolod City Hall building sa Dalan Araneta, Luzuriaga sa Bacolod City agon magtukod sang bag-o nga istruktura. Masobra 2 ka bulan, nakabaton sang sulat si Vice Mayor El Cid Familiaran nga nagaduso sang pagpatigayon anay sang public hearing angot sa demolusyon agon maimbestigaran kung sa din yarang presensya sa alkalde, tiglawas ang City Legal Office, City Engineer's Office, kontraktor kag pamilya de Luzuriaga. Iniibangod ang ginapahayag demolusyon ang baliskad sa orihinal nga plano nga refurbishment lang ukon rehabilitasyon sa istruktura. Inikaron ang kaundan sa nagapadayon nga civil case. Suno, kay Attorney Jomax Ortiz, Legal Counsel sang tagreklamo, wala dapat gintandog o kung gindemolish ang Old City Hall bangod nakasaad sa deed of donation sa 2,000 square meter nga duta nga ang building mangin talatapan sang alkalde. The purpose of the deed of donation is for the City of Bacolod to utilize that area as a city hall. Wala nang gingamit sang siyudad sa Bacolod as a seat of power o yun tanina sang City Luzuriaga. Ginkumpirma sa City Legal Office nga ang tagreklamo, himataaman o kon konektado sa tag-iya sang duta nga si Jose de Luzuriaga. Ginakwestiyon karon kung paano nga may tituluman nga ginauyatan ang siyudad. We were surprised now na ang title ara na sa ngalan sa siyudad sang Bacolod. As to how did the City of Bacolod cause the transfer of title in its favor is one big question. Apang sunod sa LGU, ginbakal sa Bacolod City LGU sa provincial government ang propiedad rason nga may ara sila sang titulo. Sa pong nabalaan na gid na ginbakal gid sa city sa province. Subong abag ko may ko kita na may restriction ang property kay wala gani na notate sa titulo. Apang ang papel nga makapamatuod sa pagbakal sa Bacolod sang duta sa provincial government ang wala pa makitaan. Masobra 200 milyones pesos ang pondo nga ginuutang sa LGU para sa renovation. Wala pa sang komento angot sa sining issue ang alkalde. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Pila ka mga pamilya nagakabalaka nga hindi makasulog sang Pasko bangod sang pagmahal sa mga balaklon. DTI 6 nagpagawa sang Noche Buena Prize Guide subong holiday season. Si Sen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Magdalo, La Paz, Iloilo City. Sen? Kim, masobra isa ka bulan antes ang Pasko, nagpagwa na sang Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry 6 agod makakumpara sang presyo kag makapili ang mga bumalakal. Ginapaigo sang pamilya La Rosa sang Tigong Pavia ang 250 pesos nga kita kada adlaw. Ini ang income sang bana ni Nanay Gloria sa pagbiyahe sang e-bike. Sunod sa iya nabudlayan sila sa ila sitwasyon bangod may 3 sila kakabataan nga ginasagod kag may maintenance pa nga bulong. Nagakasubo ini bangod hindi sila makasaulog sang Pasko bangod sang kamahal sa mga balaklon. Ay lang, butang lang ko mga ano-ano lang. Pero ibakal mo mga prutas, Huwag kakwartam. Tigado. Si Manang Mary Grace nagbakal sang inughanda para sa birthday sang iya bata. Sa 2,000 pesos nga budget, ilisipon lang ang iya nabakal nga ingredients para sa spaghetti kag fruit salad. Plano sini nga magpangumpra na sang panghanda sa Noche Buena, bangod sang pagkabalaka nga magsaka ang presyo, ilabi na nga nagahilapit ang Desyembre. Tama gid ka mahal gid man nga baraklon Te makan mo sa una, giniling mo makabakal ka o spaghetti hundo. Makaluto ka pa 2 ka 3 kilo, 2 kilo. Titila daw ko mo, isa lang ka kilo, ay tama ra ka mahal. Kapin pa mga sauce na kag mga panakot. Nagpagwa sang 2024 Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry agud mahatagan ideya ang mga konsumidor subong nga nagahilapit ang holiday season. Base sa price guide, ang presyo sang ham yara sa 170 tubtob 928 pesos. Queso de bola halin sa 210 pesos tubtob 445 pesos. Ang fruit cocktail nagabili sang masobra 61 pesos pasaka. Ang cheese 56 tubtob 310 pesos. Mayonnaise 20 pesos tubtob 245 pesos kag madamo pa. Tinutuyo sang price guide nga makakumparar sang presyo kag makapili sa mga produkto ang mga konsumidor. Mangin epektibo ini tubtob December 31 agud masiguro nga maka-access ang publiko sang media noche products sa reasonable price. Ang wholesale retail store nga ini amat-amat naman sa pag-stock antes pa magsaka ang presyo sang Noche Buena items.
Usually, amo gid man amo kay kung every December dumidyo ga saka-saka giman ang price. Ti kinahanglan early ka pa mangumpra kay para at least maka ano ka sang price nila antes mag-increase. Subong nagabili ang all-purpose cream sa 70 to 73 pesos. Ang cheese 55 to 57 pesos. Kag fruit cocktail yara sa 120 pesos ang baligyaanay. Kimson sa DTI 6 kinahanglan nga lantawon ang expiration date kag price tag sa mga produkto antes magbakal agud masiguro nga malikawan ang mga expired o kon mga peke nga mga Noche Buena items. Nagapadayon naman ang monitoring sang ahensya sa mga grocery stores kag supermarkets agud malikawan man nga matabo ang overpricing. Kim? Madamogid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Mga vendors sa Iloilo Central Market nagareklamo bangod sa makapila ka beses na nga pagpangawat nga nagaluntad sa merkado. Pagpangawat na hulikam. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makitaan sa CCTV video ngayon ang isa ka lalaki nga nagagwa sa bodega sa mga fish vendor sa Iloilo Central Market. May bit-bit iningad ako nga plastic bag. Sang kinusisa ang bodega sa masunod nga adlaw, kulang na ang stock sa mga isda sa freezer. Ang bit-bit gali sang lalaki nga nakuhaan sa CCTV footage, isda ang inugbaligya pakuntani nanday Angeli. 8 or 10 kilos. Tag isa ng kilo na 550 pesos na sa sir. Tapos naka-stock na siya naman sa likod na sa kilid sang market na dabala naman. Sa separado naman nga insidente, makitaan sa sining nga CCTV footage ang mga kabataan nga ini nga nagapangbukas sa mga freezer. Mati-untion, ginkuha sa mga ini ang dalagko nga mga isda. Nadakpan man ang mga kabataan apang bangod sa insidente. Nagakabalak ang mga vendor sa seguridad, ilabi na nga wala sang padlock ang ini nga section sang merkado. Subong man ang ila bodega sa mga baligya. Makapila ka beses na gindangop sang vendor sang ila problema sa nagadumala sa merkado apang wala pa sila sang may nabaton nga aksyon. Kapila naman wala mga tao, di gambal naman nga like ipadlakan na di ang mga gates na di. Tapos ang sa likod na sa may CR may lagyan na da. At least do imuan na do barricade na nga para hindi na bala masudlan ka mga tao. Gintinguan sa news team makuhaan sa bahin ng head sa Local Economic Enterprise Office nga si Maricel Mabakyaw kaangot sa reklamo apang may meeting pa kuno ini. Wala man ini nagasabat sa telepono. Upo kay Hans Desierto, John Sala, Buana, Western Visayas. Mga kapuso, manamit nga Ilonggo food pila sa ginbida sa tato ka adlaw nga Calle Real Christmas Street Night Market. Samtang masobra 100 ka local chief executive sa Asia, nagpadulong sa Iloilo City para sa 44th CityNet Execo meeting. Yaring balita ngaton gintutukan. My Heart Beats in Iloilo. Ang panibago nga tagline sang City of Love. Liwat nga napamatudaan sa mga Ilonggo kag mga bisita nga naglagaw-lagaw, nagpahunay-hunay kag nag-enjoy sa food trip sa weekend sa Calle Real Christmas Street Night Market. Sa kadamo sang choices ang pwede kanon kag mga pwesto nga pwede plastaran with family or friends, mas palanggoon mo pagid ang City of Love. Hindi maduna, ang manamit ngay nasal nga manok kag madamo pa. Magluwas diri, nakaplastar man ang street food para sa mga luyag lang mag-chill. So, okay man kayo daw makabulig-bulig man sa mga pigado. Si Cristino po ng barkada, ginpili nga magplastar lapit sa performance area, agon ma-enjoy ang live nga pagtukar sang banda. Duka unique lang sometimes. Daw mo nilang yun naka-encounter kung dire sa city nga gamani mo niya. Ginakabig sang Iloilo City LGU nga madinalagon ang ikaduwang edisyon sang kahiwatan. We're happy with the turnout, increased number of vendors, increased number of mga nag-attend pala. We were also able to streamline the task. Plano sang LGU nga maghiwat sang kaanggid nga aktibidad sa Disyembre. Samtang masobra isa kagatos ka local chief executive sa Asia ang nagpadulong sa Iloilo City para sa 44th CityNet Execo meeting kung saan itimong ang Sustainable Development Goals sa Asia-Pacific region. Tinutuyo sa aktibidad, matalakay kag masolusyonan ang mga isyu sa climate change, housing, waste management kag iban pa. Each city is helping. They find ways how they can help each other move or level up also the cities that are members of the CityNet.
Ginalauman nga paagi sini, mas mapasanyog pa ang ekonomiya kag turismo sang kada syudad. May mga best practices man ang mga syudad nga ginbida. Magadugay ang aktibidad tubtob November 20. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Good news sa publiko, ilabinigid sa aton mga kapusang motorista, lauman ang pagdubo sa presyo sang gatong sumugod buwas November 19. Base sa datos gikan sa mga oil company, ang presyo sang gasolina ang ginalauman nga maganubo sang 85 sentimos kada litro. 75 sentimos naman ang igapanaog sa kada litro sang diesel. Ang presyo sang kerosene ang magabuhin sang 90 sentimos kada litro. Ipatuman ang adjustment sa presyo sang gatong buwas sa aga. Malapit 5 ka oras nga unscheduled power interruption ang naeksperiensyahan sang pila ka konsumidor sang More Power sa distrito sang Haro kagabi. Ini ang nagsugod pasado alas 6 nga naglawig tubtob alas 11. Suno sa More Power, may nautod nga wire sa linya sang kuryente sa MacArthur Drive. Nadulaan sang kuryente ang Haro Feeder 1. Kaya na sang aga nagpatuman man sang 1 ka oras nga power interruption ang More Power para naman sa ila deloading o kon pagsilo sang load sang Haro Substation sa iban nga substations. Ini ang kaangot sa pagumpisa sang rehabilitasyon sang Haro Substation. Agyan sang kilat ang aton nga mga line equipment or line hardware, particularly ang disconnect switch. May isa dito ka disconnect switch nakita namon. Nautod gid ang iyang conductor. Mapuso sa Bacolod City naman, mga residente sa boundary sang Barangay Singkang Airport kag Barangay 35 ginakalarma ang pagkaab-ab sang footbridge nga ginagamit. Yaring balita nga aton gintutukan. 15 na katuig ang ining footbridge nga nagakonekta sa boundary sang Purok 5 Tahong sang Barangay Singkang Airport kag Barangay 35 sa Bacolod City. Makapila na ini kabeses sa kayo apang masami nga nagakaguba. Bawod na pisar footbridge ginalabyan sang mga motorsiklo. Kung siya ga impact kisa kung mag-agi ang mga motor mo ng wine nila ginpagyan. Laging punta ka ni singuna namon kuan mo. Nang isa lang blaka dalan nga makaagi sa katawo. Ang makawayan nga panagang nagakalaguba naman. Sang tinalikdan niya binulan ang 3 katuig nga bata ni Rodelyn. Aksidente nga nahulog sa buho kag nagdiretso sa suba. Nagapiyong nagid niya matay. Sige survive na sa namon. Hanggang sa hangin. Abot na nga kay naagad dan sa may makuha kadi para kay ari man lang kami dewe ko. Hindi ta na bagulaton nga may maksidente pa kay sabtan ti plano paksyonan nila di. Naubos naman sa mga kabatan ang baral o kon railings nga salsalon butang naungab na ini. Suno, kay Singkang Airport punong barangay Attorney Cesar Distrito, 4 milyones pesos ang kinahanglanon agon mapaidalom sa reconstruction kag retrofitting ang taytay. Kay kadelikado sang area, gibutangan namon na isang dulambat lang nga gamay, no? Para nga tao lang na makalabay. Subong gin appropriate namon nga mabutangan sang nag-allocate kami pundo. Plano sang barangay nga temporaryo nga butangan sang net ang mga buho. Ginapadasig na sang LGU ang plano santo man sa rekomendasyon sang City Engineers Office. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ginpasakaan na sang reklamo sang tagdumalahan sang Iloilo Science and Technology University ang estudyante nga nagapanag-iya sang social media account nga gingamit sa bomb threat sa Universidad sang Biyernes. Kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1727 on unlawful dissemination of false information of the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or any similar device or means destruction kag anti-bomb joke law ang ginpasaka batok sa sospek. Madumduman nga ginaaligar nga na-hack ang Facebook account sang sospek sa tion sang pagpost ni sang komento sa isa ka post sa official page sang bulutuan nga nagapahibalo nga may 6 ka bomba nga ginbutang sa bulutuan. Ginakabig naman sang tagdumalahan sang isatyu nga maayo nga oportunidad para sa sospek nga tinuan ang yangalan pinaagi sa pag-atubang sa kaso. Gilayon man nga nagpiyansa ang sospek para sa iya temporaryo nga kahiliwayan.
Mapuso nagapati naman ang tagpamuno sa Bacolod City Health Office o CHO nga hindi mangin epektibo ang plano sa Bacolod City LGU nga pagpahamtang sang catchment. Sa puno sang lunok nga nangin back colony na sa bahin sang barangay 30. Suno pa sa CHO sa baylo nga magbutang sang catchment, mas mangin safe ang mga residente kung ipaiway sa mga ini ang pagpalapit sa bakanting alote. Hindi man kinahanglan nga utdo na lang ang lunok nga may dako ang kontribusyon sa ecosystem. Madumduman niya mismo si Bacolod City Mayor Aldi Benitez ang nagduso sa City Engineering Office nga magbutang sang trapal nga magasalo sa higko sa makabog sa lugar. Actually, bala, no, kay useless man. Kung mag-catchment ka, bugalupad man na sila ya. So, ang amon lang gina, don't stay away from that area lang git. Pero hindi bala bots, gusto nila madulom. Hindi na lang gina makadto, kaya may makamodison ko nga gamhon mong ilang environment, kay ila na iya nga lugar. Nakaagom sang madamong apila sa lawa si John Arthur Garcia, 25 anyos, taga Pototan, Iloilo. Matapos iniginbuno sang upod sini sa obra nga si alias Toto, 27 anyos, sa isa ka warehouse sa Barangay Taka sa Harob, Biyernes sang gabi. Sa investigasyon sang kapulisan, nagadiskarga ang biktima sang sinako nga bubod sang ginsulong ini sang hubog nga sospek. Nagdalagan pang biktima apang ginagas ang sospek kag ginbuno sang buka nga botelya. Gindala sa ospital si John Arthur Garcia. Samtang nadakpan ang sospek kag napasakaan na sang kaso nga frustrated murder. Daan nga hilugot anon ang gintumod sang kapulisan nga motibo sang pagpangbuno. Nagpasalig naman ang agency sang sospek kag biktima nga hindi na matabo ang kasubong nga insidente sa ila mga empleyado. Regarding sa mga istorya kuno nga dumalain, no, nga ginahambal man sa biktima against sa suspect, do baslanay lang ang natabo. Every year nga papasa kami sa laboratory, mga drug test, kag whatever sa nga needs ang client. Mga kapuso, ready ka na bala para malapot ang imo career goals? Mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ginabanta isa ka bulan nga lapsag na sapuan nga nagalutaw sa suba sa South San Jose Molo. Barangay officials nagapati nga ginanod lang ini sa barangay. Si John Sala nakatutok. Wala na sang kabuhi kag nagapalangit ng chance ang lapsag nga nasapuan nga naglutaw sa suba sa bahin sang South San Jose Molo. Suno kay Manong Victor yara na sa state of decomposition ng lapsag nga babae nga ginabanta isa pa lang kabulan sang nakit-an sang mga malugpang isda. Kidudunot na sa nga daan. Kaya mo na nga ginpabayala namon, ginulat lang namon ng pulis magabot. Hanggang DSWD kay para sila na lang yung mag-investigate. Insigida naman niya ginsikyar sa barangay officials ang mga nagabusong sa ilang barangay. Apang ginapatihan nga hindi residente sa barangay ang iloy sang lapsag. Hindi. Mabalaan ginaya namon, di akong sino. Kaya siyempre from City Health, tanan ay ang gabusong, ginamonitor. Insigida man niya ginpamisahan kag ginpalubong sa barangay officials ang lapsag. Upo kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Ginpasakaan sang kaso si Ambis OWA Party List Representative Attorney Lex Colada angot sa pusil nga nakarehistro sa iyang ngalan nga ginaaligar gingamit sa pagpatay kay anay punong barangay Giovanni Triste. Suno sa Iloilo Police Provincial Office, na-file na ang kaso ng accessory to the crime of murder kag paglapas sa RA 10591 o kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bato kay Colada sang November 14. Ginpangunahan sa Tigbawan Municipal Police Station ang pagpasaka sang kaso. Apang kinahanglan sang dugang ebidensya nga igasumiter ang PNP sa Piskalya agod hindi na ini madismiss. Una na nga napasakaan sang complaint ka murder ang suspect nga si John Castro Jr. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin ni Representative Colada apang wala ini nagsabat sa amon mensahe. Ngayon na natin hindi nga ma-file
pag-aante. Nauna to na lang naton ang magiging decision or findings no sa naton sining Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Mapuso nagwa na sa Philippine Area of Responsibility kung parang Bagyo Pepito alas 12 kaginas ng udto. Shear line, subong ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Samtang eksperyensyahan diri sa Western Visayas, ang magalumon nga kalangitan, laptalap nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat nga tuga naman sa localized thunderstorms. Gani magaligmat gihapon ang mga yara sa flood gani landslide prone areas. Mahinay, tubtob kasarangan ng hangin kag balod sa rehiyon. Nagpasalamat si Iloilo City Mayor Jerry Trenia sa tanan nga nagpangamuyo sa iya matapos naging mandinalagon ang major surgery sini sa iya bile duct sa isa ka ospital sa Taguig City. Gintuwad man sang alkalde nga wala sang cancer nga na-detect ang mga doktor nga nag-examine sa iya. Bungod sini nagalaw ang mga alkalde nga makabalik na ini sa syudad kag magselebrar sang kaadlawan sini sa Disyembre. Nahibaluan nga ulihi nga semana pa sang Setyembre, nagpamanila ang alkalde agod magpaidalom sa operasyon. Ari balantayan mga puso, mas naga-intense pa ang eksena sa pulang araw samtang nagahilapit na ang pagtapos sini. Sa pag-abot ni Eduardo Agudbuligan si Teresita, kag iban pang ginaabuso nga kababainhan, may kabuhi ayhan nga motas. Mangin madilaragon bala ang plano ni Teresita nga palagyuhan si Colonel Yuta. Bantayan may eksena sa last 6 weeks. Sang pulang araw, weekdays 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Walo katawang napatay samtang 17 pagidan na samaran matapos magpangbuno ang isa ka na estudyante sa isa ka vocational college sa Jiangsu, China. Ang suspect nga nagapangidaron sang 21 anyos ang gilayon nga nadakpan kag nag-ako man suno sa kapulisan. Naakig kuno ini matapos wala makabaton sang graduation certificate kag wala makapasar sa exam. Pila naman katawo ang naghalad sang bulag sa mga biktima sa natabuan sang insidente. Ginatos katawa ang nagtipon malapit sa Russian Embassy sa Rome, Italy. Pila ka adlaw antes ang ika-1,000 ka adlaw sang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang pumuluyo ang nagprotesta sa kinagamo nga nagtugas ang kamatayon sa mga soldado kag naghalit sa populasyon. Ginpanginiwala sang Ukraine kag Russia nga nagtarget ang mga ini sa mga sibilyan sa ilang mga pagpangatake. Apang linibo na katawa ang napatay humalin sang ginsalakay sang Russia ang Ukraine sang February 2022. Kalabanan sa mga ini ang Ukrainian. Mga kapuso, 37 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag himuloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas kag ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.